Araw-araw, milyon-milyong tao ang mayroong iisang routine. Nagpiprito ng itlog, gumagawa ng omelette, o kaya naman ay inihahalo ang itlog sa baked goods. Tapos, crack, at diretso sa basurahan ng balat. Ginagawa natin ito ng automatic, hindi na pinag-iisipan pa. Pero paano kung sabihin kung araw-araw kang nagtatapon ng isang tunay na kayamanan na ang manipis na balat ng itlog na ito ay hindi basura, kundi isang napakahalagang yaman na makakapagpabago sa iyong hardin, bahay, at maging sa iyong kalusugan? Sa video natin ngayon, aalamin natin ang 20 kwento na kamamangha, henyo, at kung minsan nakakagulat na paraan kung paano gamitin ang eggshell. Siguradong pagkatapos mong mapanood ito, hindi mo na kailanman titingnan ang balat ng itlog sa dating paraan. Ikaw, tinatapon mo ba ang balat? Sagutin lang sa comments. Oo o hindi. Tingnan natin kung gaano tayo karami. Bago tayo sumabak sa mundo ng mga life hacks, balikan muna natin saglit ang siyensya. Ano ba talaga ang balat ng itlog mula sa pananaw ng agham? Hindi lang ito matigas na balot. Halos 75%, 95%. Ito ay binubuo ng calcium carbonate. Opo, yan din ang chemical formula na matatagpuan sa chalk, apog, at marble. Pero, kaiba sa mga nabanggit, ang balat ng itlog ay isang organic at natural na pinagmumula ng calcium. Naglalaman din ito ng magnesium, phosphorus, potassium, at iba pang microelements. Noon pa man, alam na ng ating mga ninuno ang halaga nito. Sa mga lumang libro ng pangangasiwa ng bahay at katutubong medisina, makakakita ka ng mga recipe kung saan dinudurog ang balat at inihahalo sa pagkain ng hayop o ginagamit bilang pataba sa mahihirap na lupa. Hindi man nila alam ang komposisyon ng kemikal, nakikita naman nila ang resulta. Ngayon, dahil mayroon na tayong kaalaman mula sa siyensya, mas magagamit natin ng husto ang biyayang ito ng kalikasan at sisimulan natin ang pagtalakay sa pinakapopular na aspeto, ang hardin at paghahalaman. Kaya, ito ang tip number 1 at ito talaga, mga ka-garden, ang must try ng bawat maghahalaman. Gawing super pataba ang mga balat ng itlog. Bakit ang ganda ng epekto nito? Dahil ang balat ng itlog ay mayaman sa calcium carbonate na siyang pangalis ng asim sa lupa o soil deacidifier. Maraming halamang gulay, lalo na ang kamatis, sili, talong, at repolyo, ang madaling dapuan ng sakit kapag maasim ang lupa at kulang sa calcium. Ito ang nagiging sanhi ng tinatawag nating blossom end rot, yung pangit na pormasyon, kung saan umiitim at natutuyo ang dulo o puwit ng bunga ng kamatis o sili. Ang balat ng itlog ay libre at eco-friendly na solusyon sa problemang ito. Para makagawa ng pataba, hugasan at patuyuin muna ng mabuti ang mga balat. Napaka-importante nito para maiwasan ang baho at hindi maakit ang mga peste. Pagkatapos, durugin o gilingin ito ng pinong-pino. Pwede kayong gumamit ng coffee grinder, blender, o simpleng almayris. Tandaan, mas pino ang pulbos, mas mabilis maaabot ng halaman ng calcium. Isipin nyo, sinasabuyan nyo lang ng puting pulbos na ito ang paligid ng inyong mga tanim na kamatis. Hindi lang kayo nagpapakain, gumagawa kayo ng perpektong kalagayan para lumaki sila ng malusog at magbunga ng sagana. Hindi ito kemikal na binili sa tindahan, ito ay purong biyaya ng kalikasan. Ang pangalawang paraan na ito ay tiyak na magugustuhan ng lahat ng nakikipagsapalaran sa walang katapusang laban sa mga kuhol at slag. Ang mga patay gutom na peste na ito ay kayang ubusin ng inyong mga bagong tanim na repolyo or hosta sa loob lang ng isang gabi. Maraming gumagamit ng kemikal na butil, pero delikado ito sa mga alagang hayop at pati na rin sa mga insekto na kailangan natin sa hardin. Kaya naman,
Nag-aalok ang balat ng itlog ng isang napakatalino, simple, at ligtas na solusyon. Para dito, hindi mo na kailangang gawin itong pulbos. Sa katunayan, ang kailangan mo ay maliliit pero matatalim na basag. Hatiin mo lang ng mano-mano ang pinatuyong balat ng itlog. Pagkatapos, ikalat mo ng marami ang mga basag na ito sa paligid ng mga halaman na gusto mong protektahan. Gumawa ng tuloy-tuloy at siksik na harang para sa malalambot na katawan ng mga slag at kuhol. Ang gumapang sa ibabaw ng matulis na karpet na ito ay tunay na pahirap. Hindi nila kayang tawirin ang linya ng depensa na ito at mapipilitan silang umalis at maghanap ng mas madaling makakain. Isipin mo ang eksena. Ang mga bagong tanim mo ay lubos na ligtas, napapalibutan ng isang puting singsing ng balat ng itlog. Para itong isang maliit na kuta na ginawa mo mula sa bagay na itinuturing mong basura kahapon. Epektibo, libre, at talagang ligtas para sa ating kalikasan. Dumako tayo sa pangatlong paraan na swak lalo na ngayong nagsisimula pa lang ang planting season. Ang eggshell or balat ng itlog ay isa ng perpekto at biodegradable na paso para sa ating mga seedlings. Hindi lang ito nakakatipid dahil hindi mo na kailangang bumili ng mga mamahaling pit cups, pero binibigyan pa nito ng malakas na simula ang iyong mga pananim. Kapag binabasag mo ang itlog, sikaping gawin ito ng maingat para manatiling buo ang malaking bahagi ng shell, mga 2/3 nito. Hugasan mo ito at patuyuin. Pagkatapos, gumamit ng karayom o awl para maingat na butasan ang ilalim ng shell para sa drainage. Yan na, handa na ang iyong ecopot. Lagyan to ng potting mix at itanim na ang binhi, pipino, kalabasa, patola o anumang bulaklak. Pagdating ng panahon para ilipat ang seedling sa lupa, hindi mo na kailangang hugutin ng maselan na ugat. Konting pisil lang sa shell para mabasag ito at saka mo itanim ng buo ang halaman. Madaling lalabas ang ugat sa mga bitak at habang nabubulok ang shell sa lupa, unti-unti nitong ibibigay ang calcium at iba pang micronutrients diretso sa ugat ng iyong tanim. Ito ay dobleng benepisyo sa isang simpleng gawain. Ikaapat na paraan kung paano pabilisin at gawing mas masustansya ang iyong compost. Kung mayroon kayong compost pile or compost bin sa inyong bakuran, alam ninyong ito ang puso ng inyong hardin. Ang tamang compost para sa mga naghahardin ay parang gintong itim at mas magiging mahalaga pa ito dahil sa balat ng itlog. Kapag dinagdagan nyo ang compost ng pinong-pinong balat ng itlog, malaki ang maidaragdag nitong calcium. Mahalaga ang calcium na ito para sa pagpapatibay ng mga pader ng cells ng halaman, kaya nagiging mas matibay sila at hindi madaling dapuan ng sakit. Simple lang ang proseso. Kagaya ng mga nauna, kailangan nating patuyuin at durugin ng pino ang mga balat. Mas pino ang pagkagawa, mas mabilis itong mahahalo sa buong compost. Ibuhos nyo lang ang pulbos sa inyong compost bin tuwing may maipon kayo. Bukod sa calcium, nakakatulong din ang balat ng itlog na bahagyang bawasan ang asido o acid level ng compost. Napakaganda nito lalo na kung marami kayong nilalagay na acidic na basura tulad ng pinagkainan ng kape o balat ng mga citrus. Isipin nyo na lang, pagkatapos ng ilang buwan, hahango kayo ng malambot, maitim at napakayamang humus mula sa inyong compost. Alam ninyong may dagdag na calcium boost ito para sa susunod ninyong anihin. Ito ay isang madaling paraan para mas lalong tumaas ang kalidad ng pinakapangunahing pataba ninyo. Ang panglimang paraan na ito ay hindi lang makakapagpasaya sa inyo, kundi pati na rin sa mga ibon sa inyong hardin. Ang balat ng itlog, eggshell, ay napakahalagang pinagkukunan
ng calcium para sa mga ibon, lalo na tuwing panahon ng paglilimlim at pangingitlog. Kailangan ng babaeng ibon ang maraming calcium para maging matibay ang balat ng kanilang sariling mga itlog. Kung kulang sila sa calcium, maninipis at madaling mabasag ang mga balat ng itlog at maaaring ikamatay ito ng kanilang mga inakay. Madali nyo silang matutulungan. Para rito, kailangan nating ihanda ng maayos ang mga eggshell upang maiwasan ang panganib ng salmonella. Hugasan ang mga balat ng itlog. Pagkatapos ay i-bake or initin ang mga ito sa oven sa temperaturang 100 at 20 120 degrees Celsius sa loob ng 20 minuto. Titiyakin nitong mamamatay ang lahat ng posibleng bakterya. Pagkatapos lumamig, durugin ang mga balat ng itlog sa maliliit na piraso na hindi dapat lalaki sa buto ng mirasol, sunflower seed. Ang supplement na ito ay maaaring ihalo sa karaniwang pagkain ng ibon o ilagay sa hiwalay na lalagyan ng pakain. Pagsapit ng nesting season, makikita ninyo kung gaano kasaya ang mga ibon sa pagkain nito. Sa pagtulong ninyo sa mga ibon, tinutulungan nyo rin ang inyong hardin dahil sila ang pinakamabisang panlaban sa mga pesteng insekto o... Ngayon naman, lumipat na tayo mula sa hardin patungo sa kusina. Pang-anim na paraan, gamitin ang pulbos ng balat ng itlog bilang natural at abrasive na panlinis. Kalimutan na ang mamahalin at matatapang na cleaning powders na nakakagasgas ng kaldero, kawali at nakakasira pa ng balat ng kamay. Mayroon kang libre at eco-friendly na alternatibo na nasa kamay mo lang. Para dito, kailangan mo ang pulbos ng balat ng itlog na inihanda sa paraang alam na natin. Hugasan, patuyuin, at durugin sa coffee grinder hanggang sa maging pinong-pino. Ang pulbos na ito ay perpekto para sa paglilinis ng mga kaldero, kawali, lababo, at maging ng mga thermos. Sapat itong matigas para matanggal ang matitigas na sebo at dumi. Pero sapat namang pino para hindi mag-iwan ng malalalim na gasgas. Budburan lang ng konting pulbos sa basang espongha o basahan at kuskusin ang maduming ibabaw. Para mas tumindi ang bisa, pwede kang magdagdag ng kaunting sabon panghugas ng plato o kaya ay kaunting baking soda. Isipin mo na lang ang isang kumikinang na stainless steel na kaldero, luminis ng walang halong masamang kemikal. Napakahusay din ng pamamaraang ito, lalo na sa pagtatanggal ng mansa ng kape at tsaa sa mga tasa. Ang pang-pitong tip na ito, mukhang weird, pero effective talaga siya. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatalas ng mga blades ng blender. Alam nyo, sa katagalan, mapupurol talaga ang talim ng blender, lalo na kung madalas kayong nagbablend ng matitigas na bagay tulad ng yelo or frozen berries. Napakamahal bumili ng bagong blade assembly at halos imposible namang patalasin ito ng sarili mo lang. Kaya dito, papasok ang magic ng balat ng itlog or eggshell. Kumuha ka lang ng mga balat ng 3 o 4 na itlog. Siguraduhin mong tuyong-tuyo ito, pero hindi pa durog. Ilagay mo ito sa blender jar at lagyan mo lang ng kaunting tubig, sapat lang para matakpan ang mga balat. Pagkatapos, i-on mo ang blender sa high speed sa loob lang ng mga 1 minuto. Ang matitigas at matatalim na gilid ng eggshell ay babangga sa mga blades at magsisilbi itong parang daan-daang maliliit na panghasa. Kaya epektibong patatalasin nito ang cutting edge ng blender mo. Pagkatapos nito, itapon mo na ang pinaghalo, hugasan mo ng maigi ang blender jar at mapapansin mo na mas naging mabilis at epektibo na ulit ang pag-andar nito. Ang simpleng trick na ito ay makakatulong para mapahaba ang buhay ng inyong kitchen appliance at wala ka pang ginastos. Ang ikawalong paraan na ito ay makakatulong sa atin na lutasin
ang isa sa pinakaayaw nating problema sa bahay, ang baradong lababo. Siyempre, hindi ito para sa mga matitinding bara na kailangan ng tawagan ang tubero. Ito ay para lang sa pag-iwas o prevensyon at pagtanggal ng mga maliliit na sebo na naipon sa tubo. Kapag bumaba sa drain, ang maliliit na piraso ng balat ng itlog, nagiging parang soft scrub sila. Hindi sila natutunaw sa tubig, kaya habang umaago sa tubo, kinakayod nila ang mga nakadikit na sebo at tira-tirang pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay durugin ang tuyong balat ng itlog. Huwag mong gawing pulbos, kundi gawing maliliit na butil na parang buhangin o sand. Maglagay lang ng 2 kutsarita ng grit na ito sa drain ng lababo sa kusina at buksan ang mainit na tubig. Dadalhin ng agos ng tubig ang mga butil ng balat ng itlog at habang dumadaan sila, gagawin nila ang kanilang trabaho. Isa itong napakagandang paraan ng prevention para manatiling malinis ang inyong tubo at maiwasan ang masasamang amoy. Sa halip na gumamit ng matatapang at mapanganib na kemikal, gumamit ka ng natural at ligtas na paraan na wala pang gastos. Kung susundin mo itong simpleng tip ng regular, maiiwasan mo ang maraming abala sa inyong plumbing. Ang ikasyam na paraan ay isang lumang sikreto ni Lola para pampaputi ng labada. Sa paglipas ng panahon, ang mga puting damit, lalo na ang mga mantel at mga kobrekama, ay nagkakaroon ng kulay abo or dilaw na bakas. Ang modernong bleach ay madalas na may chlorine na nagpapapino sa tela at nagiging sanhi ng alerhiya. Pero ang balat ng itlog ay nag-aalok ng mas banayad at natural na solusyon. Kailangan mo lang ng balat mula sa 2 o 3 itlog na nalinis at napatuyo ng mabuti. Ilagay ito sa isang maliit na telang sako or kahit sa isang lumang medyas at itali ng mahigpit para hindi magkalat ang mga balat sa loob ng washing machine. Ipasok ang sako na ito sa drum kasama ng mga puting labada at labhan ng normal. Sinasabing ang calcium na nasa balat ay nagre-react sa sabon at mainit na tubig na tumutulong matunaw ang dumi at ibalik ang puti ng tela. Hindi ito kasing tindi o kasing bilis ng epekto ng pang-industriyang bleach. Pero sa regular na paggamit, nakatutulong ito panatilihing sariwa at matingkad ang puti ng iyong mga damit nang walang pinsala sa tela at sa kalikasan. Ito ay isa pang patunay kung paanong ang karunungan ng mga nakalipas na henerasyon ay may gamit pa rin hanggang ngayon. Ang ikasampung paraan ay dadalhin tayo mula sa mga gawaing bahay papunta naman sa mundo ng sining at libangan para sa mga bata. Mula sa balat ng itlog, makakagawa tayo ng tunay na yeso, chalk, na gawa sa bahay para sa pagguhit. Ito ay isang nakakaaliw na proseso na tiyak na magugustuhan ng mga bata. At ang resulta, yeso na ganap na ligtas at hindi nakakalason. Kakailanganin mo ng pulbos mula sa balat ng itlog. Tandaan, mas pino, mas maganda ang kalalabasan. Sa bawat isang bahagi ng pulbos, kumuha din ng isang bahagi ng harina at dagdagan ng kaunting maligamgam na tubig. Unti-unti lang ang pagdagdag ng tubig habang patuloy na hinahalo hanggang sa maging makapal at pantay na masa ito na parang arena. Sa puntong ito, maaari ka nang magdagdag ng food coloring para magkaroon ka ng yeso na may iba't ibang kulay. Hatiin ang masa sa ilang bahagi at lagyan ng kani-kanilang kulay. Pagkatapos, igulong ang masa upang maging hugis chok ayon sa gusto mong kapal at haba. Ilagay ang mga ito sa baking paper or parchment at ipatuyo sa isang tuyo at mainit na lugar sa loob ng 2 o 3 araw. Dapat talagang maging matigas ang mga yeso. At ayun na, handa na ang inyong self-made na yeso para gamitin sa pagguhit sa semento or pisara. Siguradong matutuwa ang mga bata
dahil sila mismo ang gumawa nito gamit ang hindi pangkaraniwang material. Ang panglabing isang paraan ay isa sa pinakapinag-uusapan at kontrobersyal, kaya naman kailangan natin itong lapitan ng may labis na pag-iingat. Ito ay tungkol sa pagkain ng balat ng itlog bilang pinagmumula ng calcium. Opo, tama ang dinig nyo. Ang pulbos mula sa balat ng itlog ay halos purong calcium carbonate na kayang i-absorb ng ating katawan. Sa ilang kultura, isa na itong tradisyonal na paraan upang patibayin ang mga buto at ngipin. Ngunit, mayroon itong napakahalagang alituntunin sa kaligtasan. Una, gumamit lamang ng balat ng itlog mula sa manok na inalagaan sa bahay o mula sa trusted na farm para mabawasan ang anumang panganib. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, kailangan talagang sterilize ang balat ng itlog para mapatay ang salmonella at iba pang bakterya. Para gawin ito, pakuluan ito sa tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, patuyuin, at saka durugin sa coffee grinder hanggang maging pinong-pinong pulbos, walang matitirang malalaking buo. Ang inirekomendang dosis para sa isang matanda ay hindi hihigit sa kalahating kutsarita lang kada araw. Maaari itong ihalo sa smoothie, oatmeal o yogurt. Pero bago nyo subukan ang pamamaraang ito, mariin kong iminumungkahi na kumonsulta muna kayo sa doktor. Hindi ito biro at ang self-medication ay maaaring maging delikado. Ang panglabindalawang paraan ay hindi gumagamit ng mismong balat ng itlog, kundi ang napakanipis na lamad o membrane na nasa loob nito, ang tinatawag na subshell membrane. Ang lamad na ito ay punong-puno ng mahahalagang sangkap tulad ng collagen, hyaluronic acid, glucosamine, at chondroitin. Ito ang mga sangkap na kadalasang makikita sa mga mamahaling pampahid, creams, at supplement para sa ating mga kasukasuan. Ang pelikulang ito ay mayroong kamangha-manghang kakayahang magpagaling at maging pangontra sa pamamaga. Puwede itong gamitin sa paggaling ng maliliit na hiwa, galos, at iritasyon sa balat. Kumuha lang ng basang lamad mula sa bagong basag na itlog at dahan-dahan itong ikabit sa apektadong bahagi ng balat, parang isang plaster or band-aid. Hayaan itong matuyo ng tuluyan. Kapag natuyo na ito, gagawa ito ng protektang harang. Hihilahin nito ang magkabilang dulo ng sugat at bibilis ang paggaling. Maraming tao ang nakakapansin na mas mabilis na nawawala ang sakit at pamamaga. Isa itong natural na lunas na laging handa at nasa kamay lang natin. Kaya sa susunod na mahiwa ka sa kusina, huwag nang magmadaling kumuha ng first aid kit. Tandaan mo na lang ang simple at epektibong sikretong ito. Ang ika-13 paraan ay nagpapatuloy sa tema ng kosmetolohiya at nag-aalok ng resipe para sa pampabata or anti-aging na face mask. Muli, ang bida rito ay ang manipis na balat sa ilalim ng itlog, subshell membrane. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin natin ito kasama ng pinong-pinong pulbos ng balat ng itlog. Ang maskara na ito ay tumutulong magpahigpit ng balat, magpakipot ng mga butas, pores, at mapabuti ang kutis o kulay ng iyong mukha. Para gawin ito, kakailanganin mo ng durog na balat ng isang itlog. Kailangang pinong-pino ito, parang pulbo. Haluin ang pulbos na ito sa isang puti ng itlog at batihin hanggang sa maging magaang na bula. Ipahid ang pinaghalong ito sa malinis na muka. Iwasan lang ang paligid ng mata at labi. Hayaan ang maskara sa loob ng 15 hanggang 20 minuto o hanggang sa ito'y ganap na matuyo at magsimulang humigpit sa balat. Siguradong mararamdaman mo ang lifting effect na ito. Pagkatapos, banlawan ito ng dahan-dahan gamit ang maligamgam na tubig at maglagay ng karaniwan mong moisturizing cream. Ang
calcium mula sa balat ng itlog ay tumutulong sa pagpapabago ng mga selula, cell regeneration, habang ang protina naman ay nagpapalusog at nagpapahigpit ng iyong balat. Ang regular na paggamit ng maskarang ito, 1 o 2 beses sa isang linggo, ay makapagpapabuti ng malaki sa kalagayan ng iyong balat, gagawin itong mas matibay at nagliliwanag. At ang lahat ng ito, halos wala kang gagastusin. Ang panlabing-apat na paraan ay para naman sa ating mga mahal na alaga. Katulad ng tao, kailangan din ng mga aso ang kalsyum para mapanatiling malakas ang kanilang buto at ngipin. Ito ay lalong mahalaga para sa mga asong pinapakain ng natural o raw na pagkain at hindi ng ready-made na balansing dog food. Ang balat ng itlog ay isa ng napakahusay at natural na suplemento sa kanilang dieta. Ang proseso ng paghahanda nito ay pareho lang din sa ginagawa para sa tao. Hugasan itong mabuti, esterilisahin sa pamamagitan ng pagpapakulo o pag-iinit sa oven, at pagkatapos ay durugin para maging pinong-pino na pulbos. Ang tamang dosis ay nakadepende sa laki ng aso. Karaniwan, inirerekomenda na magdagdag ng humigit kumulang kalahating kutsarita ng pulbos para sa bawat 10 kilo ng timbang ng aso na ihahalo sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Gayunpaman, katulad ng sa tao, bago mo bigyan ng anumang suplemento ang iyong alaga, napaka-importante na kumonsulta muna sa veterinaryo. Siya ang makakapagsabi kung talagang kailangan ng iyong aso ng dagdag na kalsyum at makakapili ng tamang dosis upang hindi ito makasama sa kanila. Ang panlabinlimang paraan ay isang maliit na sikreto para sa lahat ng mga coffee lovers. Kung mahilig kayong magtimpla ng kape sa Turkish pot, ibrek, o kaya naman sa French press, pero minsan ay nagiging masyadong mapait o maasim ang lasa, ang balat ng itlog ang makakatulong dyan. Dahil ang calcium carbonate na nasa balat ng itlog ay may alkaline nature. Tinutulungan nito na i-neutralize ang sobrang asim ng kape. Kaya naman, nagiging mas balanse at mas malambot sa panlasa ang inumin. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na piraso ng malinis at tuyong balat, kasing laki lang ng kuko. Ilagay mo lang ito sa ibrik kasama ng giniling na kape bago timplahin, o kaya naman ipatong sa ilalim ng French press bago buhusan ng kumukulong tubig. Huwag kang mag-alala, hindi ito matutunaw at hindi rin ito magdadagdag ng kahit anong kakaibang lasa sa kape mo. Gagawin lang nito ang trabaho nitong kemikal, ang sumipsip ng bahagi ng mga asido. Madali mo rin itong aalisin kasama ng coffee grounds pagkatapos magtimpla. Marami ng coffee enthusiasts ang sumubok nito at sila mismo ang nagsasabi na nagiging mas smooth at mas kaaya-aya ang lasa ng kanilang kape. Subukan mo na rin para mapatunayan ang simpleng pero napakabisang trick na ito. Ngayon, balikan natin ulit ang sining at pagiging malikhain. Ang panglabing-anim na paraan ay ang paggawa ng kakaibang mosaic gamit ang eggshells or balat ng itlog. Ito ay isang maganda at nakaka-relax na gawain. Sa pamamagitan nito, makakagawa tayo ng tunay na sining mula lamang sa mga itinatapong materyales. Maaari mong gamitin ang puti o kayumangging balat ng itlog. Pwede mo rin itong kulayan sa anumang gusto mong kulay gamit ang food grade o acrylic na mga pangkulay. Upang gawin yan, ibabad ang malilinis na balat ng itlog sa solusyon ng pangkulay at hayaan itong matuyo. Sunod, maglagay ng manipis na patong ng PVA glue sa ibabaw na gusto mong dekorasyonan. Pwede itong maliit na kahon, picture frame, florera, o simpleng piraso lang ng karton. Ilagay ang maliliit na piraso ng balat ng itlog sa pandikit at tiyakin na mayroon itong maliliit na pagitan tulad ng tunay na mosaic. Pwede mo ring basagin o durug-durugin.
ito ng diretso sa ibabaw gamit ang toothpick. Kapag nabalutan na ang buong ibabaw, hayaan mo muna itong matuyo. Para tumagal at kumintab, lagyan mo ng isang patong ng clear varnish ang natapos na obra. Ang resulta ay isang kahangahangang tekstura na parang pinatandang estilo ng crackle or craquelure. Ito ay isang napakagandang paraan upang magbigay ng pangalawang buhay sa mga lumang bagay at makagawa ng kakaibang dekorasyon para sa bahay. Ang panglabing-pitong tip na ito ay para sa kagandahan at kalusugan ng inyong mga kuko. Kung ang inyong kuko ay madaling maputol o naghihiwalay ang layers nito, madalas itong senyales ng kakulangan sa calcium. Siyempre, mas mainam na lutasin ang problema sa loob mismo ng katawan, pero makakatulong din ang panlabas na paraan. Ang pulbos mula sa balat ng itlog ay pwedeng gamitin para patibayin ang mga kuko. Para gawin ito, ihanda muna ang pinong-pinong pulbos ng balat ng itlog na alam na natin. Kumuha lamang ng kaunting pulbos at ihalo ito direkta sa bote ng clear nail polish o sa inyong base coat. Siguraduhin na maigi itong inalog para kumalat ng pantay ang pulbos. Ngayon, sa tuwing gagamit kayo ng pinatibay na polish na ito, nagkakaroon ng karagdagang reinforcing layer ang inyong kuko. Ang calcium ay mechanical na magpapatibay sa nail plate, kaya ito ay nagiging mas makapal at hindi madaling masira. Ito ay hindi naman maituturing na panggamot sa medikal na paraan, kundi isa lamang itong cosmetic trick. Pero talagang nakakatulong ito para lumakas ang inyong kuko at maprotektahan laban sa pagiging malutong. Dahil dito, magiging mas presentable at mas mukhang inaalagaan ng inyong mga kamay at syempre, mas tatagal din ang inyong manicure. Panglabing-walong paraan ay isang recipe para sa pangkalahatan at purong natural na panlinis or cleaning paste na pwedeng gamitin sa iba't ibang ibabaw sa bahay. Sobrang galing nito sa pagtanggal ng dumi sa mga baldosa, sa banyo, sa mga counter sa kusina, at kahit makakatulong din ito para mapaputi ang swelas ng sapatos o sneakers. Para makagawa nito, kailangan mo ng kalahating tasa ng baking soda, kalahating tasa ng pinong-pinong pinulbos na balat ng itlog, at mga isang kapat na tasa ng likidong Castile soap o anumang natural na likidong sabon. Paghaluin muna ang lahat ng tuyong sangkap. Pagkatapos, unti-unting idagdag ang sabon at haluin hanggang sa maging makinis at malapaste ang consistency. Kung gusto mo, maaari kang magdagdag ng ilang patak ng lemon o tea tree essential oil para sa antibacterial effect at syempre para sa masarap na amoy. Ilagay ang paste na ito sa isang garapon na may masikip na takip. Para gamitin, kumuha lang ng kaunting past, ilagay sa espongha at ikuskos sa maruming ibabaw. Banlawan lang ito ng tubig. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng isang malakas na panlinis na walang phosphate, chlorine, at iba pang matatapang na kemikal. Ang ikalabinsyam na paraan na marahil ang pinaka nakakagulat sa lahat ng ating tatalakayin ay may kinalaman sa survival at sa paglilinis ng tubig. Tama, ang balat ng itlog ay pwedeng gamitin bilang simpleng pansala or primitive filter ng tubig. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang calcium carbonate na nasa balat ng itlog ay may kakayahang kumapit at magpatigil o precipitate sa ilang heavy metals gaya ng lead, tinga at cadmium. Kaya rin itong tanggalin ang malalaking dumi o latak na nakalutang sa tubig. Siyempre, hindi nito magagawang 100%, 100%. Ligtas inumin ang tubig mula sa putik o labuan dahil hindi nito pinapatay ang bakterya. Pero sa mga emergency situation, malaki ang maitutulong nito para mapabuti ang kalidad ng tubig. Para magawa ito,
Kailangan mong durugin hanggang maging pulbos ang balat ng itlog na dumaan muna sa apoy para ma-sterilize. Pagkatapos, ihalo ang pulbos na ito sa maputik na tubig at hayaan lang na umalsa at lumagay. Habang bumababa o lumalapat ang mga partikula ng balat ng itlog, isasama nito ang iba pang dumi. Matapos nito, dahan-dahan mong alisin ang tubig mula sa latak at tandaan, kailangan mo pa rin itong pakuluan. Ito ay isang extreme method, pero nakakamangha na ang simpleng balat ng itlog ay may taglay na ganoong katangian. Ipinapakita lang nito kung gaano katindi ang mga hindi natin nakikitang kakayahan na nakatago sa mga pinakasimpleng bagay sa ating paligid. At panghuli, ang pangdalawampung paraan ay ang paggawa ng tinatawag nating calcium water para sa pandilig ng mga halaman sa loob ng bahay or yung house plants. Maraming pambahay na bulaklak, pati na rin ang mga halaman sa hardin ang nangangailangan ng calcium. Pero hindi laging may oras o pagkakataon para gumawa ng pulbos. May mas simpleng paraan, ang pagbabad o infusion. Kumuha ng balat ng 5 hanggang 6 na itlog. Hugasan ito at bahagyang durugin gamit ang kamay. Ibuhos ang 1 litro ng tubig sa mga dinurog na balat at hayaang nakababad ito sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Paminsan-minsan, alugin ang lalagyan. Sa panahong ito, lilipat ang ilang kalsyum at iba pang mineral sa tubig. Posibleng magkaroon ng bahagyang kakaibang amoy ang tubig, pero normal lang iyan. Pagkatapos, salain ang pinagbabaran at gamitin ang tubig na ito na mayaman sa mineral para idilig sa inyong houseplants. 1 o 2 beses sa isang buwan. Mabilis tumugon sa ganitong uri ng pataba ang mga violet geranium at iba pang namumulaklak na halaman. Siguradong gagantihan nila kayo ng mas matitibay na tangkay at mas masaganang pamumulaklak. Ito ang pinakamadali o tamad na paraan pero napaka-epektibo para magamit ng tama ang balat ng itlog para sa inyong mga pambahay na halaman. Kaya, mga kaibigan, tinalakay natin ang 20 paraan kung paano gamitin ang isang bagay na karaniwan nating tinatapon sa basura ng walang pakundangan. Mula sa isang mabisang pataba na magbibigay sa inyo ng kahangahangang ani at ligtas na pamatay peste hanggang sa isang banayad na pampaganda at maging sa simpleng filter para sa tubig. Ang pinaka nakamamanghang punto, sa tingin ko, ay kung gaano kagamit o kaunibersal ang simpleng bagay na ito. Ang balat ng itlog ay isang napakagandang halimbawa na walang basura sa kalikasan. Mayroon lamang tayong mga resource na hindi pa natin natututunang gamitin ng tama. Umaasa ako na pagkatapos ng videong ito, titingnan ninyo ang balat ng itlog sa ibang pananaw. Hindi lang ito simpleng tapon. Isa itong mahalagang regalo na makakatipid sa inyo, makakagawa sa inyong pamumuhay na mas eco-friendly at mas magiging madali at mas kawili-wili ang inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panunood hanggang dulo. Kung mayroon man kayong natutunang kahit isang bagong paraan, paki-like naman po. Yan na ang pinakamahusay na pasasalamat sa aming trabaho. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang aming mga bagong at kapaki-pakinabang na video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 20 paraan ang pinaka-nakagulat para sa inyo? O baka naman may sarili kayong pang-21, 21st, na lihim na paraan ng paggamit ng balat ng itlog? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan at mga ideya sa comment section para sama-sama nating mabuo ang pinakakumpletong koleksyon ng mga life hacks,